Ano ho ang inyong nadadama sa kasalukuyan kapag naririnig nyo ang iba't ibang usapin? For example, yung bill ni Senator Ontiveros tungkol doon sa early pregnancy tsaka yung kanyang mga hidden agenda sa kanyang bill. Na even yung maliliit na mga bata ay parang tuturuan mo na ng mga bagay na dapat sana ay pangmatanda lamang. Ang ganda ng kanilang kaisipan, pero ano idudulot nito sa mga bata? Ano nararamdaman ninyo sa sunod-sunod na mga kalamidad na ating mga pinagdaraanan sa ating buhay? Ano ho ang inyong nagiging reaction sa masyadong patuloy na pagtaas ng produkto ng oil? Ang bilihin, lahat ng bagay. Idagdag pa ho natin yung peace and order sa ating bansa. Ang masyadong uri at klase ng politika sa atin. Ano ho ang nararamdaman natin dito? Kung kayo po ay aware, mapapansin po natin, kailangan po natin talagang magsamantala sa panahong ito. Bakit po? Ang panahon po natin ngayon ay punong-puno ng kasamaan. So dapat ang mga anak ng Diyos ay maging matalino. Amen po ba kayo doon? Okay. Sa gitna po kasi ng kaingayan at chaos na ating pinagdaraanan, tandaan po ninyo, God called us for a higher purpose. Tinawag po tayo ng Diyos sa mas mataas na pagkatawag ng Panginoon. At tandaan po ninyo, sa buhay po natin, meron po tayong dapat tignan. Kayo po at ako ay naging Kristiyano dahil meron siyang mataas na pagkatawag sa iyo. Amen po ba? Pakitapik mo yung balikat ng katabi mo, sabihin mo sa kanya, mataas ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Okay. So, seryoso po tayo doon. Now, simulan po natin. I'm sorry. Napindot ko na mali. Please. Sa ating pong pag-uusap, iikot po ang ating pag-uusap sa ganitong bagay. Yan. Kaya po ba niyong basahin? Pakibasa natin malakas. Our higher calling is not just about achieving personal success or fulfilling worldly ambitions. It is about aligning ourselves with God's divine plan and living out His purpose in our lives. Dito ho iikot ang ating pong pag-aaral. Para ho tayo ay maging aware at ma-redeem natin ang time, dapat tignan mo kaagad, ikaw at ako ay tinawag ng Diyos sa mataas na pagkatawag. At privilege po ito sa atin. Kaya doon po sa ating proposition, simple lamang yun Hindi lang natin marating yung ating mga pangarap, yung ating mga ambition sa ating buhay. Kundi sabi rito, very clear, mai-align natin, mailinya po natin ang ating mga sarili doon sa tinatawag nating God's divine plan. And living out His purpose in our life. Tandaan po nyo to. Mayroong layunin ang Panginoon sa buhay mo. Kahit ano pinagdaraanan mo, may layunin ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga, kung titingnan natin, yung pinakamataas na pagkatawag ay hindi lamang makamtan mo yung mga personal na pangarap mo sa buhay mo Kundi sabi rito, magawa mo yung dapat mong gawin. Pero alam nyo, mga kapatid, mga magulang, mga anak, may mga hamon tayong dapat pansinin at harapin. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ay, ba't nagkakamali? Sorry. Okay. Yan. Ano ang ating pag-usapan? Facing challenge of higher calling. Yung pong pagharap natin sa mataas na pagkatawag ng Diyos. Manalangin tayo sandali. Lord, mag-aaral po kami ng salita mo. Mangusap ka po sa amin. Kilusin mo po kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng salita mo. At hayaan mong maging mabuti kaming sisidlan ng iyong mga salita. In Jesus' name, Amen. Facing the challenges of higher calling. Pag ito po ang pag-uusapan, higher calling of God is not just an ordinary call, but an special call from heaven. At dapat po tayo ay aware doon sa requirement na dapat i-consider natin bilang mga tinawag ng Diyos ay handa tayong isuko ang ating mga sarili doon po sa will of God.
Napaka-importante po nun. Willing po tayo na total isurrender natin yung ating kalooban sa kalooban ng ating Panginoon. We must be willing to suffer. Handa po tayong magtiis to endure all things and pay any price for Christ's sake. Ang isang anak ng Diyos na tinawag sa panaas sa pagkatawag, handa po siyang magsakripisyo. Handa po siyang magtiis. Handa niyang harapin yung price para kay Kristo. At ano po ba yung kahulugan kapag ang pinag-uusapan ay yung higher calling na aking binabanggit po dito? Simple lamang po. Higher calling means you are called to work or to do something for a particular task or mission that is impressed in your heart. Ang ibig sabihin nito, tayo ay tinawag ng ating Panginoon, inutusan tayo sa isang particular na trabaho. Hindi lang po yung mabuhay tayo rito na ginagawa natin yung lahat ng may kinalaman sa buhay natin dito sa mundo, kundi yung purpose ng God, bakit ba tayo nilikha ng Panginoon? Meron po siyang layunin po sa atin na dapat nating tingnan. At sometimes, para mangyari ito, yung layunin ng Diyos, ang isang bagay ay may mga pagkakataong handa kang eksakripisyo. Yung mga importanteng bagay sa buhay mo. Pwedeng yan yung pangarap mo, pwedeng yung negosyo mo, pwedeng yan yung trabaho mo. Willing kang kalimutan yan. At alam niyo, kapag itong higher calling ang pag-uusapan, ang napakahalaga po dito na gusto nating tingnan sa maraming mga talata ay yung pong sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3 verse 14. Tingnan po natin ito. Napindutin mo na nga lang ayaw. Okay? Pakibasa nga po natin ng malakas, please. I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Alam po nyo, sinipi ko po siya sa ilang mga translation ng Biblia para makuha ko po yung gusto kong i-drive the point. Dito po sa ilang salin ng Biblia, halimbawa, sa Good News Translation, ang pagkakasabi po ay ganito, so I run straight toward the goal in order to win the prize. In order to win the prize. Sa NLT po, ang sabi niya, I press on to reach the end of the race. Ulitin ko po yung word na ginamit ko. To reach the end of the race and receive the heavenly prize. Sa mga talatang ito, makikita natin kaagad ang napakahalagang bagay. Alin po yun? Mayroon tayong trabaho. Yung trabaho na yon, mayroong prize. At yung prize na yon, hindi lamang worldly, kundi makalangit. Naniniwala po ako ng talatang ito, very familiar sa maraming mga Kristiyano sa atin. Pero alam po ba ninyo, ito po ay simpleng isinulat ng lalaki sa Apostol Pablo para ang sabi niya, ang goal niya ay yung pursuing Christ until he meet with Him after His life. Sinulat niya to sa isipan niya na habang nabubuhay siya, gagawin niya dapat niyang gawin dahil gusto niya na pag nakita niya ng Panginoon, magbibigay sulit siya ng maayos. Ito po ay isang useful focus sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Ang point dito, hindi yung huwag tayong mag-alala whether mamamatay ba tayo kaagad or darating ang Panginoon bago nating mangyari yung sinasabing prize na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang letter na ito ni Apostle Paul sa Philippians is a powerful reminder of joy, contentment that comes from a life dedicated to Christ. Napakahalaga po nito. Makatutulong itong talatang ito para tayo magkaroon ng kagalakan at kukontentuhan sa ating pagkilos bilang mga anak ng Diyos. Pansinin po nyo ha, alam natin ang life ni Apostle Paul, di ba? Mula sa magandang buhay at mga tinapos, karangalan, iniwanan niya, sumunod siya sa pagkatawag ng Diyos.
Sa pagkatawag ng Diyos sa kanya, nakaranas po siya ng hirap sa kanyang katawan. And actually, para nga siya kumain, kailangan niyang mag-work. Wala siyang talagang, sabihin nating love gift na intended sa kanyang pagmimisyon. Pero nagpatuloy po siya. At ang isang dapat nating makita, yung kanyang missionary journey na spread ang Christian message to the non-Jewish community, Asia Minor, Macedonia, Cyprus, as well as Judah and Syria. Ninarrate po ito sa Acts, kinuwento po doon yun. Pero ang emphasis, o binibigyan po niya ng emphasis dito, yung pressing on towards the goal. Yun yung gusto nating tingnan dito. Yung earnest desire ni Paul to attain eternal life in heaven. Tingnan nyo, pag meron kayong gustong mangyari, pag meron kayong gustong bilhin, lahat gagawin nyo para maabot nyo yun. So, para maabot natin yung layunin ng pagkatawag sa atin ng Diyos, willing tayo sa lahat ng aspeto. Actually, gumamit po siya ng symbolism, yung athletic symbolism na ginamit po dito ni Paul, comparing Christian life to a race. Ang buhay po natin ay tulad ng mga mananakbo na ang layunin ay ma-reach po natin yung finish line at kunin po natin yung tinatawag po nating reward or prize. Ang metaphor for living, dito po, natingnan natin, ay yung pong divine call and achieving heavenly prize. Now, simulan po natin ngayon ang pag-uusap. Unang pag-uusapan po natin ay ito. Next slide, please. Ano sabi nito? Heavenward focused. Okay? Yung unang concept ng higher calling ay yung makalangit na pagtuon po natin. Pag tinignan natin yung langit na ating pare-parehong pinangangarap, yung eternal life, tingnan natin, merong price. Pero ano ba yung price na binabanggit dito ni Paul? Next slide, please. Ano po sabi rito? The price. Pakibasa po ninyo. Paul refers to it not an earthly reward, but, so very clear, ano? Yung kanyang pangarap na trabahuhin, hindi lang dito sa mundong ito, kundi yung sa makalangit na lugar. Yung pong spiritual goal ni Apostle Paul ay directly the price of upward call of God in Christ Jesus. Sa verse 13 po, nakapokus po ito. Ang katotohanan po nito, yung focus is on a forward momentum. Hindi po yung prior mistake. Alam mo nyo, maraming Kristiyano, hindi mangyari yung panukala ng Diyos. Alam nyo kung bakit? Nakikita natin lahat yung nakaraan, yung pangit, yung hindi tama. Samantala, andyan ang Diyos na nagbigay sa atin ng lahat ng bagay. So, a person cannot move ahead kung sa utak po niya, yung vision niya ay hindi niya tinitingnan kundi yung puro yung nakaraan sa kanyang buhay. Very clear po. Being in heaven with the Lord. Yun po yung kanyang goal. Being in heaven with the Lord. Sino dito nangangarap na makasama ang Panginoon? Taas nga yung kamay. Walang gustong makasama siya. Okay. Wag lang ngayon. Wag lang ngayon. May kasunod naman eh. Wag lang muna ngayon. Okay? So, tingnan po natin itong next slide natin. Pakibasa natin ng malakas. Invites believers to look beyond, alin? Temporal and embrace eternal. Alam ho ninyo, habang pinagsisikapan mong makuha yung mga temporal things, lalo kang nagkakaroon ng kakulangan at suliranin. Tingnan mo yung eternal na yakapin mo yung makalangit na mga bagay, makita mo pati ho yung temporal ay binibigay ng Panginoon. Magbigay po tayo ng ilang mga illustration. An Olympic athlete, yung po mga Olympic players po natin, yan po ay nagte-train ng mahabang mga panahon. At yung mga Olympic players na ito, yung mga athletes na ito, ang sabi, nakapokus sila
doon sa kanilang goal in winning the gold medal. May tama po yung isang athlete na sasali sa isang paligsahan na hindi niya gustong manalo. Ang isang manlalaro, ang kanyang layunin, gusto niyang manalo. Nakapokus po doon yon. At kapag nakapokus doon, ready sila, ready tayo na mag-endure ng lahat ng mga training, personal sacrifices, yung personal comfort, at maging remain disciplined tayo for the sake ng prize. Ulitin ko, kinumpara ni Pablo, ang mga Kristiyano sa mga manlalaro. Habang tumatakbo po tayo, marami po tayong nararanasan. Well, para tayong natuwa nang makakuha ng 2 gold medal ang isang kapwa nating Pilipino. Sino nga siya? Si Carlo Yulo. No, di ba? Ang sabi po ay $1.3 million on top dun sa mga reward na ibinigay sa kanya. Halimbawa, libre siyang kumain hanggat gusto niya sa isang eat all you can. Binigyan siya ng maraming mga benepisyo, magandang mga bahay at iba pang mga pakinabang. Pero yung mga temporal gifts na ito na binigay sa kanya, hindi na pa sa kanya nang walang hirap. Kinailangan niyang magdaan sa maraming mga training, sacrifices, at lahat ng bagay. Ano naging reward? Simple lamang. Maganda at mapakinabang ng mga panlupang pakinabang. Pero pansinin po ninyo, si Carlos Yulo po mismo ang nagsabi ng ganito. Pakibasa. Tingnan po natin, basahin natin ng malakas. I learned a lot from my experience at the Tokyo Olympics. Ito ang sabi niya. I realized that your greatest opponent is, tingnan nyo, ang pinakadakilang kalaban natin, sino? Okay. And then, ang sabi diyan, if you don't focus on what you do, you are bound to finish last. Ang source natin, yung Inquirer.net. Tingnan nyo ha. Nung lumaban siya sa Japan, nabigo siya eh. At natuklasan niya, kaya hindi niya nakuha yung gold doon sa kanyang trabaho doon, nakita niya, ang greatest opponent niya yung sarili niya. Alam niyo kung minsan, kawawa si Satanas eh. Bagaman Satanas yan eh. Bakit? Lahat na lang siya sinisi natin. Di ba? Lahat. Pag minangyari bakit si Satanas? Pero nakalimutan natin kung minsan tayo ang dahilan bakit nangyari yon. Pakitapik mo nga yung balikat ng katabi mo. Pakitapik mo. Sabi mo, hindi ikaw yon. Baka magalit kayo sa akin eh. Okay. So, napakaliwanag po. I realize that your greatest opponent is yourself. The problem of Christian today, di natin nabibigyan ng pagpapahalaga, mataas na pagkatawag ng Panginoon sa atin. Ano man ang pinagdadaanan natin, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Lagi mong kasama ang Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So, simply po. Next slide. Ano sabi dito? The Christian life involves 1, perseverance, discipline, and sacrifice, driven by the vision of eternal prize. Mga kapatid, habang tayo po ay tumatakbo sa takbuhin natin bilang mga Kristiyano, dapat nakasama yung kondisyon ng magtitiis ako, didisiplinahin ko sarili ko, magsasakripisyo ako dahil gusto ko yung eternal life. Yun po yung gusto nating tignan sa unang bahagi. Pangalawa, yan. Ano yung pangalawa? Pressing on. Pressing on. Okay. Kapag yung salitang pressing on ang pag-uusapan, this phrase implies perseverance and effort. Yun po ang dapat nating tignan. Sa pressing on, sinasabi po dyan, napaka-importante yung pagtitiis at yung pong effort natin. It is not a passive waiting, but an active pursuit of the divine purpose. Tingnan po natin maigi yan.
Hindi daw po yung passive waiting. Paano ba yung passive waiting? Nandiyan ka lang, naghihintay ka lang. Okay? Kung hindi yung talagang meron kang ginagawa habang naghihintay ka sa pagdating ng Panginoon. Ito ho yung habang hinihintay natin ng Panginoon, sige-sige tayo sa paggawa ng alagad. Sige-sige tayo ng paglalapit ng maraming tao sa Panginoon. Para hindi ho tayo madiskaril doon sa ating talagang layunin na magpatuloy sa Panginoon. Ang totoo, pag sinabi po kasi natin yung passive waiting, ito po yung hindi ka aktibo na gusto mong mangyari yung hinihintay mo o mangyari yung iyong pangarap. Ang original Greek word po ng praise na press on. Okay? Ang original daw pong salita nitong press on na ito, yung verb dioko. Na ang sabi ito, that points to an athlete who eagerly ran the race, fully intent on reaching the end of the goal. Yan daw po ibig sabihin nun, yung isang manlalaro talagang gigil na marating yung finish line para makuha niya yung kanyang prize. At alam ba ninyo mga kapatid, 45 times in the New Testament binanggit ang salitang ito. Meaning, napaka-importante nito. Tayong mga magulang, pag ulit-ulit na sinasabi natin sa mga anak natin, napakahalaga nun. Ito, 45 times sinabi. Pressing on, pressing on, pressing on. Anticipated na sa ating buhay Kristiyano, dadaan tayo sa maraming mga pagsubok sa buhay. Si Pablo, ginamit uli niya yung metaphor to raise o praise that describe the Christian life. Ibig sabihin nito, ang mga Kristiyano, kahit anong kalagayan, sige-sige ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Tingnan ninyo. Pag ang isang Kristiyano naglilingkod, exempted ba kayo sa problema? Hindi mas marami nga tayo naharap na problema Pero habang naglilingkod ka, ang dami mong naharap na problema, lalo kang tumatatag, lalo kang nagiging malapit sa Panginoon. Di ba kayo tataka? Napakabait ng Diyos, bakit hindi tayo inaalisan ng problema? Kasi pag wala tayong problema, easy go lucky tayo Okay lang. Baka malayo pa tayo. Pero pag may problema, laging tatawag sa Diyos. Di ba? Tingnan niyo yung example dito. Yung mga artist po. Yung mga artist sa kanilang mga masterpiece. Halimbawa, si Michelangelo, si Pablo Picasso, si Leonardo da Vinci. Sila po mayroong mga masterpiece. At alam niyo, ang lahat ng mga artist na ito ay nag-i-invest ng countless, yung hindi mabilang na mga oras sa pagpipinta. Araw, linggo, buwan, taon, etc., etc. At alam niyo, may mga times na yari na yung kanyang ginawang pininta niya, na yung pininta niya, nasa utak niya yung vision niya, ito mangyayari. At habang pinipinta niya yon, gumugugol siya ng lahat ng oras, pero pag nakita niya, tapos na, at hindi yun yung gusto niya mangyayari, uulitin po niya yun. Para bang ganito ang isang artist na nag-i-invest ng maraming time, hirap at sakit sa kanya, ay nakapaloob yung refining, correcting, and sometimes restarting. Pag nakita niya, pangit, babaguhin. Pag nakita niya, dapat merong pipinuhin. Pero pag nakita niya, kailangan niyang muling mag-start po siya. Bakit? Kasi yung kanyang vision, yung kanyang pananaw, gusto niya makita. Next slide, please. Pakibasa natin ulit ito. Di ba? Yung ating pong pagkatawag sa Diyos, patuloy ang paghubog ng Diyos at nire-refine ng Panginoon. Bakit? Pansinin po niyo ulit yung next slide. Ano sabi? We are His masterpiece. Di ba? Our journey involves, letting Him work through us to create something of eternal value. Yan po yung katotohanan ng sinabi ng verse sa Ephesians chapter 2, verse 10. Pakibasa nyo ng malakas. For we are God's handiworks, created in Christ Jesus, to do good works, which God
prepared in advance for us to do. Tingnan niyo po sa isang translation, NLT. Next. Next slide. Yan. Tingnan niyo ang ginamit dito. Basahin natin. We are God's, ano ho? Wow. Tingnan mo yung katabi mo. Seryoso po ako, tingnan mo sandali. Oo, tingnan niyo. Yan, tinitingnan mo na yan, masterpiece ng Diyos yan eh. Amen po ba kayo doon? Imagine po ninyo kung lahat ng tao magkakamukha tayo, no, kaitsura natin. Kahit yung kambal, wala ko yung makikita ang kambal na talagang parehong-pareho. Bakit? Yung pong panukala ng Diyos ibang-iba. At sa mga experiences po natin, magkakaiba po tayo. Payagan niyo po akong ibahagi yung kwentong nangyari sa buhay ko na ang naging dahilan dito ay yung sinasabi ko kanina na yung pagkatawag sa atin ng Panginoon ay kinapapalooban ng patuluyang pagkinis at pag-refine ng Panginoon sa atin. Magti 3 years lang po namatay ang aking misis dahil sa kanyang bone and lung cancer. Nakadestino po kami sa Lloydminster sa Canada. Umuwi po kami para umattend ng conference at anniversary. 2 years siya nag-i-stay doon. Napansin ko may bukol, pinatingnan ko siya. Pero cancer-free na po siya ng 2013. So yun po yung panahon na papasok ang COVID. Nasumpungan, kalat na ang kanyang cancer sa buto. Nasumpungan na sinlaki ng bola ng tennis ang bukol sa kanyang lungs. 1 year and 8 months po kami na nag-undergo ng bone and chemotherapy. Yun po yung panahon ng COVID. Hoping and praying, extend ng Diyos yung buhay niya. Umiiyak kami, nagsasama-sama kami. Kaya lang ang gusto ng Diyos permanent healing. So May 27, year 2022, tinawag siya ng Panginoon. Pero alam niyo, 3 months before po siyang mamatay, nasumpungan ako po ay merong colon cancer, stage 2. On top po ng aking liver cirrhosis. At kailangan pong immediate operahan yung bato sa abdo dahil yung po yung isang nagkakos ng pain. Isang pagkakataon, umiyak si Mrs. sa tindi ng pain na kanyang nararanasan at ang ayaw na ayaw ko marinig yung sinasabi niya na, Tay, tulungan mo ako. Tay, maawa ka sa akin. Pagkatapos, Lord, kunin mo na ako. Durog na durog ang loob ko. Sabi ko, Panginoon, sinuko ko lahat ng kasalanan ko. Panginoon, alam ko mahina ako, pero binibigay ko yung best ko sa iyo. Hanggang sabi ko kay Mrs. Nay, sandali lang, lalabas muna ako, papupuntahin ko si Ann, bantayan ka, ayaw niya. Hindi ko po masabi sa kanya, noong time na sinasabi niyang hirap na hirap siya, yung time na severe pain sa aking tiyan. Paglabas ko po doon sa likod ng bahay namin, kasi po ay wala naman pong bahayan yung maluwag na bakanting lugar yung likod namin. Literally ho, umiyak ako sa Diyos ng malakas. Sabi ko, anak mo kami. Inamin namin ang aming mga pagkukulang. And then, pagkatapos nun, bumalik ako. Pagbalik ko, medyo naibsan yung pain. Pagdating ko, nakadilat si Mrs. Hoping na tulog na sana siya. Tanong ko, Nay, kamusta ka na? Sabi niya, okay na uli ako. So, sa panahong yon, mga anak ko at mga apo ko nagsabi, Tay, Lo, pahinga na muna kayo. Mag-live muna kayo. Sabi nung anak ko ay, Tay, dito muna kayo sa amin sa Canada, magpahinga muna kayo. Lagi silang tumututol pag naglilibot ako. Kasi after po nung operation ko, ilang months lang ay dumalaw na ako sa mga probinsya. Sa isang simpleng salita, yun hong lahat ng aking pinagdaan ng hirap at sakit. Physical, material, emosyonal. Hanggang sa ngayon, ang hirap po nung 47 years na meron kang asawa, siya nagche-check sa iyo nung susuot mo, lahat-lahat. Siya rin yung critics mo, ang haba ng sermon mo. Pasensya na kayo kung ang haba ng sermon ko. Tapos biglang nawala. Pero alam nyo, lahat ng iyon,
Yun po ang naghubog sa akin para lalong kumapit, magmakaawa sa Diyos. Kaya po, mula noon hanggang ngayon, last year po, nagpunta ako ng Dubai, 5 church po natin pinuntahan ko. Kauwi ko lang po noong November 16, Shaman churches natin sa Canada, 7 huron dinalaw ko. Hindi ako tumitigil. Kagabi halos hindi po ako makabangon, masyadong matindi sakit ng aking balakang. Hindi dahil sa matanda na po ako, may problema. Kaya kaninang umaga, hindi ko lang kung tutuloy ako o hindi, ayoko na ma-stress yung aking kumpare dahil naka-oo ko sa kanya. Tinawagan ko si Christopher na, "Nak, pwede mo ba akong pag-drive?" Ba't ko sinasabi? Nasaktan ako, nawala asawa ko, maraming pera ang naubos. Pero nakita ko yung magandang plano ng Diyos sa buhay ko. May plano ang Diyos sa buhay mo. Kung nasasaktan ka ngayon, hayaan mo lang. Kung nahirapan ka ngayon, hayaan mo lang. Magpatuloy kang naglilingkod sa Diyos sa pinakamataas na pagkatawag ng Panginoon dahil hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Anak, kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Ginagawa kanyang masterpiece. At habang may tinatanggal siya, nasasaktan ka. Pero hayaan mo lang kasi lalo kang gaganda sa paningin ng Panginoon. Amen? So yun po yung gusto nating tignan. Sa akin pong pagbabahagi, ang tangi kong gustong bigyan ng diin, yung katotohanan ng salita ng Diyos, hindi po yung aking karanasan, kundi yung katotohanan na kapag nasa Panginoon ka, kahit anong mangyari sa iyo, kaya mo. Amen? Kaya mo at magpatuloy ka. Pangatlo, anong sabi sa pangatlo? Identity in Christ. The fact of who you are or pagkakakilanlan. Next slide. Ano po ang definition nito? Pakibasa natin. Hindi ho ba tayo tinatawag na disciple, alagad o Kristiyano, taong mayroong Diyos, taong tagasunod ng Panginoon? So, ang identity po natin, ang pagkakakilanlan po natin ay nasa ganyang kahulugan. Alin po yun? Yung what God does for us. Ano ba yung ginawa ng Diyos kay Pastor Ray? Sige nga ito sa paglilingkod, ayaw nga tumigil Bakit kinailangan niya magkasakit? Identity. Hindi lang yon, the relationship He creates with us. Sino ba tayo sa Panginoon? Anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, ano man nangyayari sa iyo, alam ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Kaya mo lang siya. And then sabi diyan, and the destiny He appoints for us. Yung destiny natin na tinakda ng Diyos sa atin. Yan po yung identity po natin. God made us who we are. Nang tayo gawin ng Panginoon, simple lamang yung makilala sa atin kung sino yung Panginoon na tinanggap natin. Kaya nga very clear yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17 If anyone is in Christ, di ba? New creation po siya. Binago po siya. Next slide. Sabi diyan, our higher calling is rooted in our identity in Christ. Nakaugat po yung pagkatawag natin sa Panginoon. Kasi Kristiyano nga tagasunod nga Pansinin po nyo to. Sinikap ko pong tingnan sa iba't ibang talata para mapatunayan kung sino ba ako, sino ba ang Kristiyano, ano ba ang Kristiyano. Hindi ko po babasahin lahat ng verses, pero i-quote ko po kung saan nakasulat. Pag halimbawa, una,
Sa Romans 15:7, ang sabi diyan, you are accepted. Tinanggap po tayo. Sa John 15:16, you are chosen. Please, makinig kayo. Una, accepted. Kahit anong sama natin. Pangalawa, pinili tayo. Pangatlo, Galatians chapter 4, verse 7, you are free. Pinalaya tayo. 1 John 1:9, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan. You're forgiven. 2 Corinthians 5:17, tulad sinabi ko kanina sa inyo, you are new person. Galatians chapter 1 verse 27, ang sabi, you are made in God's image. Mga anak, mga kapatid, makinig kayo, you are created in God's image. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 23, ang sabi, you belong to Jesus. At sa John chapter 1 verse 12 to 13, given identity as a child of God. Sige po, banggitin nyo na kayo ay pamilya ng mga mayayamang tao. May-ari ng SF, kung ano-anong mayayamang mga tao. Hindi po papantay sa kalagayan po natin. Bakit? Sipin ninyo sinabi rito, sa akin ang medyong matindi yung bang, you are created in God's image, you belong to Jesus, you're forgiven, you're chosen, you're free, you're accepted, you're a new person. Yan po ang pagkakakilanlan sa atin. At tandaan po nyo to, lagi po nakatingin ang mga tao sa atin, Kristiyano or hindi, at tinitingnan kung tayo ba, sino ba tayo, anak ba talaga tayo ng Diyos. Mapapatunayan kung anak tayo ng Diyos. Next slide. Ano po sabi? Pakibasa nyo. Or struggle with sin. Ang tindi po, kaya po natin inilagay itong personal, napakatindi po nito eh. Bakit po? Ang pagkakakilala natin, nag-ugat sa Panginoon, sa pag-ibig ng Panginoon. Yung unchanging na pag-ibig ng Panginoon. At kapag umaharap tayo ng mga difficulties o anumang circumstances, even sa pagharap natin ng kasalanan, nandiyan ang ating Panginoon. Hindi tayo pinababayaan. Slide, please. Basa, please. Alam niyo na kung sino kayo? Yung ginawa ni Kristo. Amen ba kayo doon? Amen. Tayong lahat. Sabi diyan, you are in Christ because of what He has done. Ano bang ginawa ni Kristo? Tinubos po tayo sa ating kasalanan. Alam na alam natin yan eh. Pero gaano ka-importante sa atin yan? Mga kapatid, simple lamang po. Ano ang sabi ng Philippians chapter 1 verse 27? Ang sabi ng Philippians, pakibasa po ninyo. Above all, conducting yourselves in a manner worthy of good news about Christ. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan yung mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo. Yan po yung good news. Huwag ho tayo masyadong tayo lang mayroong good news. I-share po natin yan. Kasi kung titingnan po natin, sabi diyan, makatitiyak pa rin ako na kayo'y mananatili sa isang layunin sama-sama na pinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. Nagkaroon po ako ng opportunity nung dinalaw ko po ang church. Isa sa bagong church po natin sa Canada ay nasa Yukon. Ito po ay sa Whitehorse. Nakadalaw po ako doon ng 4 days. Summertime po kasi yun. Kasi ito pong Yukon, ito po ang halos 4 months lang po ang summer and the rest puro winter na po yan. Yan po yung lugar na sobrang lamig. Okay? So sabi ng mga kabataan, yung married, alam niyo pastor, yung bundok na yan, tinuro yung bundok, napakataas.
yung bundok na yan pag summer, yan lang po kaligayahan namin. Sabi ko, wow naman. Kaligayahan, bundok. Alam niyo, sabi na sa amin, alam niyo, Pastor, pagka summer, 5 a.m. pa lang, sinisimula na namin ang pagpanik namin sa bundok na yan. 5 p.m., bababaho kami. Pero alam niyo, Pastor, habang pinapanik po namin ang bundok na yan, yung malakas na ihip ng hangin, halos matangay kami, natatakot po kami. Yung matatalim na mga bato, kahit nakasapatos po kami, nasasaktan po kami. Yun nung mga damo at puno, nagagasgas ang kanilang malilikat. Pero sinisika po naming panikin at babain. Sabi ko, bakit? Yung po ang aming kasiyahan. Yung marating yung tuktok. Imagine, handa kang masaktan, handa kang mahirapan para marating mo yung tuktok. Handa ba kayo magtiis at maghirap alang-alang sa ating Panginoon para sa price ng eternal life? Amen? No amen eh. Amen? So wag po tayong manghinawa. Sige-sige lang tayo. Bakit? Yan ang pagkakakilanlan sa atin. Panghuli. Yan. Panghuli, maganda na ngiti nyo. Okay? Ano po yung panghuli? Basa? Transformation. Next slide. Ang sabi po ng isang quotation, pakibasa po ninyo. You can say a prayer and not be changed. But if you really encounter Jesus, you will be changed. No one encountered Jesus and remained the same. Ito po sabi ni Derek Prince. Sabi niya, pwede kang sumama sa simbahan. Pwede mong gawin ang mga religious ceremonies. Pwede kang manalangin, pero hindi ka nababago. Pero sabi niya, ito, napakatindi. Pero kung totoong na-encounter mo ang Panginoon, you will be changed. Mababago ka. At ang sabi, no one encounters Jesus and remain the same. Hindi ba ito si Paul? Mula sa dati niyang buhay, nag-turnabout face siya sa isang bagong buhay, iniwanan lahat ng karangyaan para sa Panginoon. Kaya ang totoo, dapat ang tumanggap kay Kristo nababago. Si D.L. Moody ay nagsabi ng ganito. Wala yata dyan. Sabi ni D.L. Moody ay ganito, reading the Bible is not the goal. Reading the Bible is not the goal. Transformed life is. Because the scriptures are given for our transformation. Ang basahin ng Biblia, hindi dapat yun lang ang layunin eh. Kundi ang sabi, mula sa pagbasa ng Biblia, matransform ang buhay natin dahil sa katotohanang nakapaloob po dito. Isang matagumpay na negosyante ang nakakamit ng ilang mga awards dahil sa kanyang success. Pero ito sabi niya, nung makuha niya ang lahat ng success dahil sa kanyang kasipagan, sa kanyang katapatan, ang sabi niya, a successful businessman or executive, ma-achieve man daw niya lahat ng mga bagay na pwede niyang ma-achieve sa mundong kanyang ginagalawan. Sa loob ng boardroom, doon nila ginagawa ito. Pero ang importante, sabi niya, yung resulta na pinagpasyahan sa boardroom sa mga taong pinagdalan. Ang gusto kong tingnan, simple lamang. Nakamit niya lahat ng success. Nabuo yun doon sa meeting nila. Pero nagkaroon siya ng kasiyahan nang makita niya na lahat ng pinag-usapan doon naging realidad. Walang kasing sarap na tayo na nasa, sa ilalim ng ating mga pagsasanay, naglalapit tayo ng mga tao sa Panginoon. Ano sabi sa next slide? Kayo po ang bumasa ng malakas.
Ang paalala po sa atin, bilang mga Kristiyano, sa ating mataas na pagkatawag, kinapapalooban po ito ng ating mga kakayahan, ng ating mga resources para mag-contribute sa God's work. Kayo po, naging Kristiyano para magbalita ng salita ng Diyos. Ma-share natin ang gospel. Isa po ako sa pastor na siguro na-miss ko yung bagay na maglapit na tao sa Diyos kasi nang magsimula akong magpastor, nalagay kaagad ako sa mga churches na mga may edad na church, puro administration, problema. Pero nito na lang huli ako, nagkaroon ng talagang eagerness na ma-share ang Word of God. At na-experience ko po ito sa pag-stay ko ng 3 months sa Calgary, na yung mga Pilipino na kamit namin sa mall, na i-share ko bahagya ang Word of God at ang sarap ng fulfillment. Ang dami kong alam nung ako ay nasa boardroom halimbawa, pero yung mailapit mo ang tao sa Panginoon, walang kasing sarap. Alam niyo, pag nalibang tayo sa gawain ng Panginoon, hindi natin iisipin ang problema. Amen po ba? Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang problemado? Ganyan na yan talaga, pastor. Wala nang pagbabago yan. Yan na yan. Okay? Application. Naglagay po ako ng ilang mga application. At yung application na ito napaka-importante sa pinag-aralan natin. Para ma-redeem natin ang time. Para maharap natin ang challenges ng pagkatawag sa atin. Kailangan natin application. Number 1 application. Ano sabi ho? Let us reevaluate our priorities. Reassess our priorities by setting goals and align with God's purpose. Gusto ko makagraduate. Bakit? I-align mo yung iyong pangarap. Re-evaluate. Ano priorities natin? Madalas ang priorities natin problema. Pagising sa umaga, ano una natin ginagawa? Sige nga po, yung totoo lang po. Real talk. Ha? Ano ha? Cellphone. Kasama ako dyan. Hindi, pastor. Yung verse ang binabasa ko, chika ka. Gusto mo ma-update? Browse ka ng verse. Masama ba? Hindi. Pero ang dapat priority natin, kausapin ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sad to say, may oras tayo sa lahat ng bagay. Pero pag sa Panginoon, tipid na tipid tayo. Bato-bato sa langit, ang tamaan, magalit kay Pastor Ray. Ulitin ko. Siguro kung hindi ho sa salita ng Diyos, nag-resign na ho ako or nag-emeritus na po ako. Yun ang kondisyon ng mindset ko noon. Magli-leave, magre-resign o mag-emeritus na. Anyway, 65 na po ako eh. Kandidato na, para lang ako 70, huwag niyo ako tingnan ng ganyan. Pero alam niyo, ang naging tanging lakas ko, salita ng Diyos. Yung awa ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos. Yung kabutihan ng Diyos. Priority. Second, let us embrace perseverance. Develop a plan of perseverance. Kailangan po natin yung bagay na ito. Pwedeng kapalooban to ng setting ng spiritual goals, seeking members na pwedeng maging kapartner mo o accountable sa iyo or magpapalakas sa iyo. Alam niyo, tandaan ko po, meron akong isang batang pastor na kinausap. Sabi ko, pwede ba anak, ikaw ang mag-check ng aking devotion? Yun po yung panahon ng unang kainitan ng discipleship natin. Kaya hindi ho pwede yun. Matanda kayo sa akin, dapat ako nga. Hindi ka ako, paka-check mo ako. Eh ako yung napakapangit sumulat. Kaya ang journal ko ho, dito sa aking, ang tawag dito? iPad. Pa-check ko. Noong una, sa takot ko mapahiya ako sa kanya na wala akong devotion. Later on, nakita ko, umangat sa biyaya at habag ng Diyos
ang level ng aking spirituality. Dahil saan? Word of God. Develop a plan of persevere. Kailangan mo yan. Mag-persevere ka dyan sa bagay na yan. Ang totoo, pinakamahirap sa lahat, basahin ang Bible. Tama ba? Ay, may kausap po ba ako? Tama po ba na pinakamahirap basahin ng Biblia? Di ba? Manood ka ng TV, telenovela. Mula alas 8 hanggang alas 10, manood ka. Kaya mo. Makapag-marites ka. 3 taon na marites mong sinasabihan, ganado ka pa, pwede pa 10 eh. Maglakwatsa ka kahit ilang oras. Pero magbasa ka ng Biblia, nakakadalawa ka pa lang, gusto na matulog. Bakit? Yung pong mga demonyito at demonyito nakasabit sa talokap ng mata mo. Sabay ihip. Tulog ka, walang kwenta yan. Tulog ka na lang kung intindihin yan. Ikaw naman, oo nga ano. Kaya maya-maya, amen, tululaway. Pero in reality, kaya ayaw tayong pagbasahin ng Biblia. Alam niya, pag nagbasa tayo, matatalo na siya. Kaya dapat magkaroon tayo ng disiplina. Pangatlo, let us pursue transformation. Para mabago, kailangan mo mag-engage sa spiritual discipleship. O discipline, Kasi pag na-discipline ka, sasama ka sa isang grupo na ikaw ay gagawing mabuting Kristiyano. Yung Bible study, prayer meeting. Ang totoo, ito naging dilema naming mga generales. Wala kaming local church. Wala kaming pwedeng attenda ng mga small group, kung ano pa man. Kung gusto mo umattend, makaka-attend ka. Pero pinakamasarap po yan. Transformation, kailangan mo dyan yung mag-engage sa spiritual discipline, discipleship, Bible study, lahat-lahat po yan, kasama yan. Participate in small group. Pangapat, ano sabi? Let us live with eternal perspective. Huwag lang tayo mangarap sa mundong ito, kundi yung makalangit na perspective dapat tinitingnan. Incorporate po natin yung practice that keep us mindful of our tinatawag nating eternal perspective. Panlima at panghuli, sa application, ano po sabi? Let us serve with a purpose. Tanungin ko po kayo, bakit po kayo nagsisimba? Bakit po kayo nasa Bible study sa small group? Wala lang, gusto ko lang eh. Hindi ho. Nagsaserve ka with a purpose. Ano yung purpose na yan? Yung pagkatawag sa'yo ng Diyos. Mataas na pagkatawag. Bigyan ng kaluwalhatian ang Panginoon. The higher calling to which we are invited is not just a distance ideal, but a present reality that shapes our daily lives. Second, sa conclusion, sabay-sabay po tayo. By pressing on towards the goal, we and find true fulfillment in our journey. And last, mga anak, mga kapatid, sa aking pagtatapos, una, balikan mo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen po ba yun? Mahal na mahal ka ng Panginoon. Second, hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Kaya ka nasasaktan. Meron pang ipagagawa ang Diyos sa iyo. Pangatlo, magpatuloy kang abutin ang prize. Hindi lang yung buhay na walang hanggan. Alam nyo, ang pinakamasarap, maabot mo ang buhay na walang hanggan, pero at the same time, nabubuhay ka ng may kagalakan sa iyong puso. Pumikit tayo sandali. Let us redeem the time. Ang panahon na punong-puno ng kaguluhan, panahon na punong-puno ng mga alalahanin, panahon ng pandaraya, at iba't ibang mga bagay na hindi mainam. Huwag tayong mapabilang sa mga tinatawag na mangmang, kundi mga taong mayroong layunin na bigyan ng kapurihan ang Panginoon.
Sa oras na ito, naniniwala akong mahal mo ang Diyos, tinanggap mo ang Diyos. Pero sa oras na ito, nais ko kayong tanungin, gusto mo bang ang layunin ng Diyos sa iyo ay mangyari? Alin yon? Tumatakbo ka bilang manlalaro, nahihirapan at sasaktan para abutin ang finish line. Meron ba ritong gusto na maabot ang finish line? Taas mo ang kamay mo sa Panginoon. Praise God. Sige, taas mo sa kamay, Panginoon. Habang nakataas sa kamay mo, nasasaktan ka, nahihirapan ka. Pero tandaan mo, pag bumagsak ka, karga ka ng Panginoon. Panginoong Jesus, kabilang ako sa nagsasabi, gusto ko pong magmatulin para abutin ang finish line, para po doon sa iyong panukala at layunin sa akin. I-bless mo po ang church na ito. Tagpuin ang lahat ng pangangailangan. Pasiglahin sa kanilang paglilingkod sa iyo. Most especially, Panginoon, kung paano nakita namin na mabilis na pagkilos mo sa katawang lupa ng Pastor Ray, in the name of Jesus, i-grant mo po ang desire ng puso niya, kagalingan para makapagpatuloy sa napakalaking ministeryo ang inilagay mo sa kanya, siya kasama ang buong pamilya. Ang iglesia ito, Panginoon, tinatalaga ko sa iyo, tagpuin mo sila in Jesus' name. Amen.